Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update nating ito, marami po nating pag-uusapan kaya sana po ay tapusin ninyo ito hanggang sa dulo dahil isang komento lang ang babasahin natin sa gabing ito. At ito ay mula po kay Ginang Arlene Casis. Sabi niya, napanood mo na ba ang IG story ni Paolo kanina, Miss Dres? Kahit naka-black and white, hindi talaga maitago na same ang background sa IG story ni Kim nung isang araw. Kahit sa caption ni Paolo na nung hindi pa uso ang AI. Sabi nila 2016 pa daw yung video ni Paolo, wala pang Kim Pao. Kung 2016 yan, Miss Dres, bakit same sila ni Kim at yung buhok ni Paolo? Same haircut nung interview nila ni MJ. During sa party ng My Label Make It Disappear, tinanong ni MJ si Kim kung anong gift niya kay Paolo sa birthday nito. Di ba nag-aman polo sila, Mistress? At doon naman kay Casey, na gusto niya makatrabaho si Paolo. Mukhang malabo yan, Mistress. Kasi knowing Paolo, hindi yan basta tumatanggap ng project. Lalo na ex niya at alam niya na masasaktan si Kim kaya huwag na. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Arlene Casis. Yes, nakita ko nga po yung Instagram story ni Paolo Avellino. At ang nakalagay doon parang 2016. So wala pang Kim Pao, 'di ba? Nagpunta na siya ng Amanpulo. Yan po yung gusto niyang iparating sa marami para nga naman po mapagtakpan na magkasama sila ni Chinita Princess sa Amanpulo. So yun po talaga yung pakay ni Paolo, 'di ba? Nasabing wala pa daw AI nung time na nagpunta siya sa Manpulo para nga naman mailigaw ang isipan ng mga Kimpaw fans. Naku, alam na natin yung mga galawang yan, mga kakimpaw. Kaya tayo pa ba, no? Tayo pa ba ang malilito? Silang dalawang magkasama niyan, mga kakimpaw. Siyempre, kailangang lituhin para hindi mag-isip ang mga netizen na si Kim Chu ang kasama niya nung time na yun, 'di ba? So kami pa ba, Paulo Avellino? Tungkol naman doon sa project with ex niya na si Casey, mga kakimpaw, yes, malabo pa po yan. Malabo yung mangyari. Lalo na't sobrang sikat ng tambalang Kimpaw, hindi po susugal ang ibang mga producer para syempre pagtambalin or i-partner si Paulo, 'di ba, dito kay Casey. Kasi alam ng management or ng producer kung sino talaga ang kikita. At kung sino po ang gagawa nila ng project, walang iba kundi si Kim and syempre si Paulo. At isa pa, hindi po yan si Paulo basta-basta tatanggap lang ng project, mga kakimpaw. Knowing Paulo, lahat binabase niya kay Chinita Princess. Sasagutan pa nga lang po sa interview, di ba? Kay Kim Chu, lagi siya nakadepende. Kaya depende kung papayagan siya ni Kim Chu. And depende rin kung gusto ni Paolo Avellino. Kaya relax lang kayo dyan, mga kakimpaw, dahil hindi po mangyayari yan, okay? So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Arlene Casis. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, simulan na natin pag-usapan ng mga update natin ngayong gabi. At unahin na nga natin itong tungkol sa Amanpulo Island, Philippines, na kung saan talaga namang magkasunuran lang pong mag-upload si Kim and si Paulo ng mga picture, video nila kuha po sa Amanpulo, no? So, pinalalabas dito ni Paulo na 2016 pa daw ito, while Chinita Princess, latest lang daw yun, di ba? So, sabi dito sa caption, confirm, magkasama nga ang Kim Pao. Kunwari, dinaan lang sa patrobak, haha, laro ka talaga, Paugi, basta panatag na kami sa inyong dalawa. Private is peace, savoring every moment without the world's approval. Correct, mga kakimpaw, 'di ba? So ganyan naman lagi si Paulo and si Kim Chu, talagang pinapahalagahan po nila yung privacy na meron sila. And hindi naman nila kailangan ng approval ng buong mundo, 'di ba? Kasi silang dalawa pa lang, mga kakimpaw, sila na yung nagkakaunawaan dito. Sila lang sapat na. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin, mga kakimpaw, ang tungkol dito sa katanungan ng ibang mga Kimpaw fans na kamusta daw kaya ang ads ng Blood versus Duty ng pilot episode nito noong April 6. So eto po, merong pinost si Carlos Miguel. Sabi dito ni Carlos Miguel, ang daming nagtanong sa akin kung kamusta daw ang TV rating according to data. The Alibay pilot March 16, ratings 5.6%, TV ads 249, News Area Pilot April 6, rating 4.8%,
TV ads 199. So mas mataas pa rin ang Di Alibay mga kakimpaw kung TV ads at ratings ang pag-uusapan sa pilot episode. Panalo pa rin tayo mga kakimpaw, no? And hoping lang na hindi bumaba ang ratings ng Blood versus Duty dahil pag bumaba pa yan, for sure pagtatawanan po sila ng mga Kimpaw fans. Na eto lang naman yung pinagpalit nila sa Di Alibay. Samantalang sobrang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang nangyari po sa It's Showtime kanina na kung saan si Nanay Alma nga po ang nakakuha ng jackpot na 550k. Grabe. Sabi nga dito, wow, 550k. Congrats po Nanay Alma. Iba talaga ang Kim Chu. Naway magamit po ninyo ito sa mga bagay na talagang makakatulong sa inyo sa pamilya, Nay. So, sabi kasi dito, naniniwala na talaga ako everything that Kim touches turns gold. You are blessed and definitely a blessing to many, Kim. Kim asked Nanay Alma to touch the offered money, but instead Nanay said she want to hold Kim's hand and just like that, she won 550k. Congrats Nanay Alma. Yes, nakakatuwa si Kim Chu, no? Talagang napakaswerte po ng kamay ni Kim. And isa po sa nabiyayaan ng swerteng yon ay si Nanay Alma na nanalo po ng 500,000 dito po sa It's Showtime. Dahil lamang po sa tinouch niya yung kamay ni Chinita Princess. Sobrang blessed naman po ni Nanay Alma at sana po'y makatulong itong 500,000 na to kay Nanay Alma sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Malaking tulong to, super. Lalo na ngayon na talagang crisis po ngayon, 'di ba? Sobrang taas ng gasolina, sobrang taas po ng mga bilihin, kaya makakatulong talaga ito kay Nanay Alma. Maraming salamat kay Kim Chu dahil talaga namang nagiging blessing siya sa marami. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pangbubuking po netong si Jong Hilario kay Chinita Princess. So kanina po kasi sa live ng It's Showtime, sinabi po ata ni Jong Hilario na patingin daw po ng In Love in French version. So ibig sabihin, alam na alam ni Jong Hilario na in lababo na talaga itong si Kim Chu. Kung bagay hulog na kay Paulo. Sabi nga dito, sila-sila lang din naman ang nagbubuking nga na in love si Kim. Botong-boto kay Paulo ang Showtime family. Siyempre naman, kung saan masaya si Kim Chu, doon din tayo kung saan po siya masaya, hindi ba? Hindi na po bata si Kim para pakialaman pa siya mga kakimpaw ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi yung mga taong yan sa It's Showtime mga kakimpaw, nakakasama niya araw-araw, yan po ang nakakakita ng kakaibang pagbabago ni Kim Chu. Iba talaga eh. Iba yung pagka-blooming, inspire, in love. Kaya alam po nila na in love talaga si Chinita Princess. At doon pa lang, dapat tayong maging panatag. Thank you, Jong Hilario, sa pangbubuking at panglalaglag kay Chinita Princess. So kayo ba mga kakimpo, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.